Para po mapagsimula po tayo ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, samahan niyo po ko na imuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa at sa amin ay patuloy na nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang kami ay humarap sa iyong banal na salita. Naririto po kami at nagnanais na makatanggap ng biyaya sa aming mga puso at ganoon din sa aming Christian life upang kami ay makapamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Nadalangin po namin na sa tulong din po ng Espiritu Santo ay makatanggap kami ng kalakasan physically and spiritually upang magawa namin ang iyong kalooban, lalong-lalo na ang pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Aming Ama, nakita po namin na itong mundo na ito ay pasama ng pasama at patindi ng patindi ang mga tanda ng katapusan ng panahon. Kaya sa natitira po namin buhay dito sa mundo, dinadalangin po namin, aming Ama, na pagkalooban niyo po kami ng higit pang pagkakataon para maibahagi ang kaligtasan ng mga kasalanan ng lahat ng mga tao sa paligid po namin at naway sila rin po ay makagkaroon ng pag-asa sa pagpasok dyan sa inyong kaharian. Ngayon naming Ama, umaasa po kami na makatanggap ng biyaya, ganun din ng karunungan at masikip na pagkakilala mula sa iyong salita at naway sa pamamagitan nito ay masigit po namin kayong ibigin at masigit po namin kayong paglingkuran. Ganon din dinadalangin po namin aming Ama, yung mga brothers and sisters na maaaring hahabol po sa oras po na ito. Ingatan nyo rin po sila at gabayan upang makasama rin po namin sila sa kalagitnaan ng mahalagang fellowship. Ganon din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na hanggang ngayon, maaari na nakakaranas pa rin po ng mga kahirapan, physically and spiritually. Kayo na po yung bahala na magbalik ng kanilang kalakasan at patuloy silang tulungan upang mapagtagumpayan po nila yung mga pagdurusan na kanilang nararanasan. Ganon din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung nasan man po sila at ano man po yung kanilang ginagawa, patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan upang hindi po sila matangay ng sanlibutan at naway makabalik po sila kaagad dito po sa malawalahating iglesia. Muli, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Lahat po ng ito ay pinagpapasalamat po namin dahil sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Kung walang yung kaligtasan, ay wala rin po kami sa iyong harapan at wala rin kaming maluwalhating pag-asa na makasama kayo dyan sa inyong kaharian. Kaya sa tuwing inaalala po namin ito, ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Muli, lahat ng ito ay pinagkakatiwala po namin sa inyong makapangyarihan kamay. At lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So buksan po natin yung ating mga Biblia sa unang Korinto chapter 1. Unang Korinto po, chapter 1, verse 9. Sa bagong tipan po, unang Korinto, chapter 1, verse 9, babasahin po natin ito ng sabay-sabay kung nakita na po. Okay, so babasahin po natin itong isang talata po na ito. At magsisimula po tayo sa verse po na ito. So, unang Korinto, chapter 1, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So, dahil sa biyaya ng Diyos, patuloy po tayo nagkakaroon ng pagkakataon para makapakinig ng kanyang salita. At sa pamamagitan po ng Lord's Day Sermon, ay patuloy tayong sinusuplayan ng Diyos ng pagkain para naman sa ating espiritu. Yung Diyos, hindi lang siya tagapagligtas para sa atin. Siya rin yung Ama na nagbibigay sa atin ng kailangan natin para sa ating espiritu. Kaya nga binanggit po dito sa verse 9, ang Diyos ay tapat. Yes, yung Diyos po ay faithful. Kahit na yung mga tao na pahiwalay sa Kanya dahil sa kasalanan, dahil yung mga tao sinunod yung kanilang sariling pagnanasa, yung Diyos na nanatiling tapat. Kaya nga, nagkaroon siya ng pagnanais na gumawa ng isang napakagandang plano para maibalik tayo sa Kanya. Ito po si Jesus. Si Jesucristo, yung pinakamagandang plano ng Diyos para sa lahat ng tao dito sa mundo. Dahil nga yung Diyos ay tapat, nais niya na yung mga tao na hiwalay sa Kanya dahil sa kasalanan, maibalik sa Kanya
para maging maluwalhating iglesia o maging maluwalhating church. Kaya nga napakahalaga para sa atin si Jesucristo. Maring ibang tao iniisip si Jesucristo tao lang. Si Jesucristo tagapagpagaling lang, tagapagbigay lang ng mga material na bagay. Pero si Jesus, sabi sa Biblia, siya yung lahat-lahat para sa atin. Siya yung nagligtas sa atin, siya yung nagbibigay ng kalakasan natin pagkatapos naman din nating kaligtasan. Patuloy siya nagbibigay para sa atin ng mga kailangan natin. Kasi nga, ang Diyos ay tapat. Naintindihan po. Yung Diyos ay tapat kahit na tayo hindi tapat. Kahit na tayo minsan bumabagsak sa ating kasalanan, lumilihis sa daan na binigay niya sa atin, yung Diyos na nanatiling tapat. Patuloy niya ipinapakita yung kanyang katapatan para sa atin. Kasi nga, walang hanggan yung kanyang katapatan. Kailanman hindi siya nagbabago. Isa sa katangian ng Diyos, yung na hindi niya kayang gawin or hindi niya magagawa kahit kailan. Ito yung pagsisinungaling. Kasi nga, yung Diyos ay tapat. Naintindihan po. At isa sa form ng katapatan ng Diyos para sa kanyang mga anak, binigay niya yung church. At sa loob ng church, para maipakita niya yung lubos niyang pag-ibig, binigyan din niya tayo ng parang access or privilege. Sabi dito, tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. So, sabi dito, tinawag kayo sa pakikisama sa kanyang anak. So, sa pamamagitan din ng church, nilagay tayo dito ng Diyos para makisama or magkaroon ng fellowship with Jesus Christ. Naintindihan po. Hindi lang tayo nandito, nagtitipon-tipon dahil magkakakilala o magkakaibigan o magkakamag-anak. Nandito tayo sa kalagitnaan ng paikisama sa Panginoong Jesucristo. Naintindihan po. Kasi ito yung plano niya para sa atin, para mas maipakita pa sa atin yung pag-ibig na nakapaloob sa kanyang church. Naintindihan po. So, yun nga, yung Diyos ay tapat at inilagay niya tayo dito sa iglesia para ma-experience pa yung katapatan na meron siya. Kaya si Jesucristo ay patuloy na nagbibigay sa atin ng mga kailangan natin, una sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan din ng mga brothers and sisters, at sa pamamagitan din ng pag-ibig. Yung mga bagay na yun ay bumubuo sa isang fellowship kasama yung Diyos. Halimbawa, sa isang pamilya, bukod sa pagiging blood relation, ano po yung isang bagay na nagbubuklod or nagbaband or nagdidikit-dikit sa isang pamilya? Pag-ibig. Tama po ba? Kapag yung isang bata naunawaan niya yung pag-ibig ng nanay niya at tatay niya sa kanya, magkakaroon din siya ng pag-ibig para sa kanila. Kaya nabubuo yung fellowship. Naintindihan po? Kaya ito po yung napagandang illustration para sa atin, yung family. Yung family para sa atin, yes, sila yung tumutulong sa atin physically, emotionally, minsan intellectually. Lahat ng bagay ay nasa pamilya. Yes, balang araw, kapag nagkaroon ng pagkakataon na yung mga bata or mga kabataan na lumaki na, sila yung bubukod sa kanilang pamilya at magsisimula ulit yung panibagong fellowship. Kasama naman, may ibang pamilya. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan ng fellowship, nais ipakilala ng Diyos yung kanyang sarili na siya yung pag-ibig sa kalagitnaan ng fellowship. Kaya nga, tayo hanggang ngayon ay sinusuplayan ng Diyos sa pag-ibig sa pamamagitan din ng fellowship. Kung hindi tayo kinahabagan ng Diyos, kung hindi siya namatay dun sa krus, kung hindi dumanak yung kanyang dugo, wala tayo. Wala tayong pakikisama sa kanya. Tama po ba? Kasi nga tayo yung mga makasalanan, nahiwalay tayo sa kanya. Pero tayo para makabalik, kailangan si Jesucristo. Naintindihan po. Kaya napakahalaga para sa atin na nagkaroon tayo ng panunumbalik sa Diyos. Sabihin, pagbabalik sa Kanya kasi nga tayo ay nahiwalay. Tignan po natin ito. Colossians chapter 1, verse 3, verse 13. Colossians chapter 1, verse 13. Basahin po natin ito. Colossians chapter 1 verse 13. Kung nakita na po, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So alam natin, noon tayo nasa ilalim ng kapangyarihan
ng kadiliman. Ibig sabihin, ang fellowship natin or pakikisama natin ay sa mga gawa ng kadiliman. At yung mismong source ng kadiliman, which is si Satanas. Doon po tayo, yun po tayo dati. Pero ano pong ginawa ng Diyos? Inilipat tayo sa kanyang kaharian, sa kanyang minamahal na anak. So yun po yung nangyari sa atin after nating magkaroon ng kaligtasan. Wala tayo ay papuntang impyerno, daan papuntang impyerno. Pero dahil kay Jesucristo, napanumbalik tayo. Naiba yung posisyon natin. Naintindihan? Kaya yung fellowship natin, hindi na dapat bumalik sa kadiliman o hindi na dapat bumalik kay Satanas. Kasi nga tayo ay inihiwalay na or tayo na binukod na mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Nasa na tayo? Inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So yung daan patungong langit. Ito po yung daan na nilalakaran natin ngayon hanggang sa dumating yung Panginoong Jesucristo. Kaya nga, along the way, sino po yung dapat na maging kasama natin? Si Jesucristo din. Sa fellowship, hanggang sa tayo humarap sa Kanya, nandito siya para tulungan tayo. Kaya nga sabi sa Mateo chapter 28, di ba? Hanggang sa kadulo-dulo ang bagay ng lupa, hanggang sa katapusan ng panahon, sasamahan kita. So ito po isang maluwalhating fellowship kasama yung Panginoon. Tama po ba? Ito po yung maluwalhati para sa atin na yung isang hamak na makasalanan, yung isang miserableng makasalanan, nagkaroon ng pakikisama sa maluwalhating Jesus o maluwalhating Diyos. Kaya nga, napakalaking biyaya nito para sa atin. At sabi kanina, tayo yung mga tinawag, called. So, tinawag tayo ng Diyos na noon ang pansin natin, ang tuon natin ay sa mga bagay na nasa lupa. Ngayon, tinawag niya tayo para naman sa kaharian ng langit. Tayo po ay mga taong tagalangit, sabi sa Filipos. Hindi na tayo mamamayan ng sanlibutan. Tayo po ngayon na nasa harapan ng sanlibutan ay mamamayan ng langit. Citizenship, ibig sabihin. Kung tayo na mga nailigtas at mga makalangit na mamamayan or sambahayan, siyempre, ang pakikisama natin, siyempre sa mga bagay rin na espiritual. Naintindihan po. Yun po yung ating kalagayan sa panahon po natin ngayon. Kaya nga, yung mga tao, hanggang ngayon, tinutulungan pa rin ng Diyos na makapanumbalik sa Kanya. Imagine po ninyo, yung mga tao sa paligid po natin. Bakit sila binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos? Halimbawa, yung mga masasama. Diba, minsan, ito rin po yung isang tanong ko. Bakit yung mga masasama? Sila na nga yung masama, sila pa yung nagiging maayos. Sila pa yung nagiging mabuti. Diba dapat parusahan sila ng Diyos? Kasi nga yung Diyos ay makatwiran. Ito po yung iniisip ko, minsan. Pero naunawaan ko rin yung habag ng Diyos para sa kanila. Bakit sila hinahayaan ng Diyos na mabuhay pa? Para maligtas. Para makabalik sa pakikisama sa Kanya. Tama po ba? Kung magiging katwiran lang yung Diyos, imagine po natin yung lahat ng masasama dito sa mundong ito. Kung ipapataw lang ng Diyos yung Kanyang katwiran at walang pag-ibig, imagine po ninyo yun. Walang mabubuhay dito sa mundo. Tama po ba? Noon, bago rin tayo maligtas, isa rin tayo sa mga naikibahagi o naikisama sa mga gawa ng kadiliman. Pero kung ginawa ng Diyos yung Kanyang katwiran, wala tayong kaligtasan. Pero dahil nga yung Diyos ay tapat, yung Diyos ay mahabagin, at yung Diyos ay mahaba yung Kanyang pagtitiis, binibigyan pa niya ng pagkakataon yung mga tao, hindi lang para mag-enjoy, kundi para makabalik sa Kanya. Kasi yun yung purpose ng Diyos. Naintindihan po? Hindi tayo nilikha ng Diyos para lang dalhin sa impyerno, para wasakin dun. Hindi. Tayo po nilikha ng Diyos para maging kapareha niya dun sa langit, para manahin yung Kanyang kaharian. Yun po yung pinakaunang purpose kung bakit tayo nilikha. Pero nga dahil sa kasalanan, nasira yun. Pero ganun pa man, gumawa ulit yung Diyos ng pagkakataon or plan B para maibalik tayo. Yun si Jesucristo, yung paikisama sa Kanya. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan ng fellowship, maunawaan natin na palagi tayong tinatawag ng Diyos. Palagi niya tayong tinatawag, una, sa kaligtasan. Pangalawa, sa kalagitnaan ng kapulungan. Naintindihan po? Tingnan po natin ito. Mateo chapter 11, verse 28. Ito, madalas po natin binabasa ito sa Bible Seminar. Mateo chapter 11, verse 28.
Basahin po natin, Mateo chapter 11, verse 28, kung nakita na po, 3 to 1. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So napapakinggan natin dito sa Bible Seminar, para sa mga hindi ligtas, tinatawag sila ng Diyos. Pero pagkatapos na maligtas, hindi na ba sila palaging tinatawag ng Diyos? Palagi pa rin. Bakit? Kasi nga, nandun pa rin yung kabigatan, nandun pa rin yung manlulupaypay after naman nating maligtas. Tama po ba? Yung Christian life po ba natin, madali o mahirap? Napakahirap po. Kaya nga, palagi niya tayong tinatawag sa kalagitnaan ng fellowship dito po sa church para tulungan tayo. Dahil nga, alam niya na tayo ay nanlulupaypay at nabibigatan sa pamumuhay natin dito sa mundong ito bilang kanyang anak. Naintindihan po. Kaya nga, merong ganitong klaseng gathering, merong ganitong klaseng activity dito po sa loob ng church. Actually, hindi nga lang ito activity, hindi nga lang ito church gathering eh. Ito po yung pagtawag ng Diyos para sa lahat ng kanyang mga banal, para makinig ng kanyang salita, dahil nga alam ng Diyos na itong mundo na ito ay mabigat para sa atin. Itong mundo na ito ay nagbibigay sa atin ng kabigatan at panlulupaypay at kahirapan. Kaya nga nais ng Diyos na makarecover tayo sa ating Christian life, magkaroon ulit ng panibagong lakas para sa panibagong linggo na darating. Naintindihan po? Kaya nga palagi niya tayong tinatawag, lumapit ka sa akin. Lumapit ka sa akin. Ito po yung keyword dito, lumapit. Yes, alam ng Diyos na tayo ay nanlulupaypay at lubang nabibigatan. Pero kung hindi rin niya tayo tatawagin, hindi rin tayo makakalapit sa Kanya. Naintindihan po? Halimbawa, si Lazaro. Matagal na siyang patay. Pero alam ba ng Diyos na patay siya o hindi? Alam. Pero anong ginawa ng Diyos para makalapit or mabuhay si Lazaro? Tinawag niya, tama po ba? Lazaro, bumangon ka. So sa pamamagitan ng words of God, pinapalapit niya tayo palagi. Una, nung tayo ay patay pa sa espiritu. Ngayon, buhay na yung ating espiritu, palagi niya tayong tinatawag, anak, lapit ka. Tutulungan kita sa iyong Christian life. Bibigyan kita ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Yung mga kabigatan, tutulungan kita. Pero nga, ano yung response na dapat natin gawin? Narinig na, di ba? Nabasa na. Anong kailangan gawin? Action. Naintindihan po. Kaya yung pagsunod, isa rin po itong form ng pagbibigay respeto or pagbibigay galang. Kasi nga, yung Diyos ay nagsasalita. Naintindihan po. Kapag mayroong tinatawag yung Diyos, kapag may sinasabi yung Diyos, yung mga tao dapat tumutugon. Naintindihan po. Kasi nga, siya yung tagapaglikha ng lahat. Siya yung lumikha sa atin. Siya yung mayroong authority at mayroong kapangyarihan na mag-command para sa atin. Hindi para gawin tayong robot, okay? Kundi para ibigay sa atin yung mga bagay na kailangan natin para sa ating Christian life. Kaya nga sabi niya, palagi sa atin, lumapit kayo sa akin. Magtawag. Pagtawag saan? Sa kalagitnaan ng fellowship. Naintindihan po. Halimbawa ngayon, yes, pina-follow up tayo ng mga cell group leader, mga brothers and sisters. Pero sino po yung pinaka nagnanais na makarating ka sa araw na ito? Hindi lang po ako. Sino po? Yung Diyos. Kaya binigyan ka niya ng araw ngayon. Binigyan ka niya ng panibagong araw, binigyan ka ng buhay. Hindi para lang magliwaliw o kung ano mang gawin sa araw na ito. Natawag ka niya sa kalagitnaan ng fellowship sa pakikinig ng kanyang salita. Naintindihan? Ito po isang biyaya para sa atin. Tama po ba? Yung pagtawag sa atin, ibig sabihin, nire-recognize tayo ng Diyos bilang kanyang anak. Isa po sa magandang gesture ng isang tao, halimbawa, may nagpakilala sa iyo na isang tao, tapos binanggit niya yung pangalan niya. Tapos ikaw, na sinabihan niya ng pangalan, bilang isang nakarinig ng pangalan ng tao na yun, bilang respeto sa kanya, kailangan mong tandaan kung ano yung pangalan niya. Naintindihan po? Dari, halimbawa, pinakilala mo yung sarili mo sa isang tao. Tapos, sinabi mo yung pangalan mo sa kanya. Pero siya, palagi niya nakakalimutan. Palagi niyang dinidisregard, hindi niya yung tinatandaan. Ilang beses mo sinasabi, ito yung pangalan ko, tapos tatanungin ko ulit, ano ulit pangalan mo? Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ka mahalaga para sa kanya. Tama ba? Kasi sa simpleng pangalan lang,
Hindi niya na matandaan? What more pa kaya yung ikaw mismo? Naintindihan po. Kaya isa-isa po yung sign ng pagkilala or pag-acknowledge sa isang tao, yung pangalan niya. Ayun, sa atin, dito sa church, sino po yung ka-fellowship natin unang-una? Yung Diyos. Naintindihan po? Pangalawa, sino po yung isa pang ka-fellowship natin dito po sa loob ng church? Brothers and sisters. Naintindihan po? Kapag nung nalipat po ako, isa po ito sa struggle ko, alalahanin lahat ng pangalan ng brothers and sisters. Diba na nga, para sa akin, nakakaya, di ba? Na bilang isang minister, hindi mo kilala yung mga brothers and sisters mo sa church? Tama po ba? Kayo po, kilala niyo po ba lahat ng brothers and sisters? Sa mukha. Okay, pwede na yun. Pero kailangan, syempre, dapat alam nyo rin yung pangalan nila para mas magandang i-address sila. Brother ganito, sister ganito. Naintindihan po? Baka hanggang sa mag-rapture na lang, brother and sister lang yung alam mo sa pangalan ng sister na yun o brother na yun. Dapat kilala rin po natin. Naintindihan po? Kasi nga, tayo po ay pamilya. Tayo po ay tinawag sa isang kapulungan. Nandito yung Diyos sa kalagitnaan. Siyempre, bilang magkakapatid, dapat kilala rin natin yung isa't isa. Pagtawag sa pangalan. Ibig sabihin, pagre-recognize sa Kanya. Naintindihan po? Kaya sa kalagitnaan ng iglesia, sa kalagitnaan ng fellowship, mauunawaan natin yung mas malawak pang pag-ibig ng Diyos. Alam natin yung Diyos unconditional. Yung pag-ibig niya para sa atin, walang hinihinging kapalit. Tama po ba? Kahit na tayo ay nagpakasama, tayo ay humiwalay sa Kanya, pero yung pag-ibig niya nananatiling tapat, walang kondisyon. Tama po ba? Hindi naman tayo niligtas ng Diyos dahil nagpakabait tayo eh. Hindi naman tayo niligtas ng Diyos kasi nagsisimba tayo. Tama po ba? Unconditional love. At sa loob ng church, ito rin po yung isa sa nais ng Diyos na matutunan natin. Sa loob ng fellowship, kailangan din natin matutunan yung unconditional love. Naintindihan po? Tayo po ay magkakaiba. Magkakaiba yung background, magkakaiba yung way of thinking. Pero sa pamamagitan po ng pag-ibig na walang kondisyon, magagawa natin mag-bond sa isa't isa. Naintindihan po? Kaya nga, yung pag-ibig na walang hinihinging kapalit o yung pag-ibig na unconditional, mahalaga sa loob ng church. Para tayo magkaroon ng maluwalhating fellowship, yung pag-ibig ay napakahalaga. Kaya nga sabi sa Biblia, di ba? Dakila yung kapayapaan, dakila yung pananampalataya, dakila yung kaharian ng Diyos. Pero ano po yung mas dakila? Pag-ibig. Naintindihan po? Kung wala yung pag-ibig, hindi magkakaroon ng church, hindi magkakaroon ng brothers and sisters, hindi tayo magkakaroon ng fellowship sa isa't isa kung wala rin pag-ibig. Naintindihan po? Hindi po ito pag-ibig na makalaman. Ito po ay pag-ibig na galing sa Diyos. Naintindihan po? At sa pamamagitan po ng Diyos, at sa pamamagitan ng brothers and sisters, na-exercise natin yung pag-ibig. Noon tayo, minamahal natin, naturally, yung mga tao na mabuti para sa atin. Tama po ba? Bilang isang tao, yun po yung isa sa default natin. Na kapag okay ka, okay rin ako sa'yo. Pero kapag hindi ka okay sa akin, hindi rin ako okay sa'yo. Yun po yung instinct natin. Tama po ba? Pero ano po yung pag-ibig na walang hinihinging kapalit? Kahit na siya hindi okay sa akin, mamahalin ko pa rin siya. Dahil siya ay isang kabahagi ng church. Naintindihan po? Dito po sa loob ng church, kapag may mga bagong brothers and sisters, yes, masaya tayo. Kasi naligtas sila, kasi naging kapatid natin sila sa Espiritu. Pero yung mga bagong brothers and sisters, syempre mahina pa rin sila. Tama po ba? Nandun pa rin yung mga habits, nandun pa rin yung mga way of thinking, way of speaking nila, na hindi pa rin nababago. Naintindihan? So, anong gagawin natin sa kanila para matulungan sila? Ano po? Mahigpit. Didisiplinahin agad. Hindi po, syempre mamahalin natin sila. Kaya nga may pag-ibig na unconditional. Naintindihan po? Kaya sa pamamagitan po nito, matutulungan natin yung ibang brothers and sisters para ipakita yung pag-ibig ng Diyos para din sa kanila. Naintindihan po? Para magkaroon sila ng lubos na kaisipan na yung pag-ibig ng Diyos ay walang hinihinging kapalit o walang anumang hinihinging sukli, sa pamamagitan natin ng mga naunang brothers and sisters, tayo po yung magbibigay nito sa kanila o magde-demonstrate sa kanila. Naintindihan po?
Yes, meron silang idea na unconditional love yung sinasabi ng Diyos. Yung pinapakita niya, yung ginawa niya sa krus. Pero hindi naman niya nararamdaman. Tama po ba? Paano niya mararamdaman? Sa pamamagitan ng brothers and sisters. Naintindihan po. Kaya yung unconditional love, isa rin po ito sa dapat nating i-practice dito po sa loob ng church. Yes, kailangan po natin ito. Hindi para konsintihin yung ibang tao, yung mga brothers and sisters. Kapag nagkaamali sila, hindi, mahal ko sila. Unconditional yung pag-ibig ko sa kanya eh. Hindi po ibig sabihin ganun, okay? Yung pag-ibig na walang hinihinging kapalit, kahit na sila'y mahina, kahit na sila'y natitisod, kahit na sila'y bumabagsak, ibigin pa rin sila. Naintindihan po. Kaya kung mapapakita natin ito sa kanila, mauunawaan nila o magkakaroon sila ng idea, yung palang pag-ibig ng Diyos, hindi lang sa idea. Sa loob ng church, nandito rin yung unconditional love na ipinapakita ng Diyos. Naintindihan po. Mas lalo sila magnanais na makibahagi sa ganitong klaseng gawain. Pero yun nga, sa kabaliktaran, yun nangyayari. Walang pag-ibig, tapos kung mayroon mang pag-ibig, conditional. Ano pa mararamdaman ng mga brothers and sisters? Okay, malulungkot sila. Bakit? Kala ko ba sinasabi nila yung pag-ibig ng Diyos? Walang kondisyon. Pero dito sa church, nagsasabi na yung pag-ibig nila ay walang kondisyon, pero bakit sila? Ganito, ganyan. Naintindihan po. Para maipakita sa kanila or maiparamdam sa kanila na yung pag-ibig ng Diyos ay walang hinihinging kapalit or pag-ibig na hindi naghihingi ng anumang sukli, tayo rin dapat na magpakita nito para sa kanila. Naintindihan po. Dahil tayo yung una nakatanggap ng pag-ibig, dapat tayo rin yung magbigay ng pag-ibig. Naintindihan po. Ibigin sila kung paano inibig sila ng Diyos. Naintindihan po. At tayo, tinawag dito sa kapulungan, hindi lang para i-practice yung pag-ibig. Siyempre, para matuto. Naintindihan po. Para masigit pang makilala yung Diyos, para masigit pang maunawaan yung kanyang kalooban, yung kanyang salita, tinawag tayo dito po sa kalagitnaan ng iglesia. Tingnan po natin ito. Unang 1, chapter 2. Unang 1, chapter 2, verse 27. Basahin po natin. Unang 1, chapter 2, verse 27. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nanatili sa inyo. Kaya't hindi na ninyo kailangan pang turuan ng sinuman, ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. Ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuturuan nito, ay gayon kayo manatili sa kanya. Sabi dito, tungkol sa inyo ang pagpapahid. Yung pagpapahid po, binanggit po yan. Ibig sabihin, yung Holy Spirit para sa atin. Yung banal na Espiritu o yung langis na ipinahid sa atin, yun po yung kumakatawan sa Holy Spirit. Sabi dyan, kaya't hindi na kayo kailangan pang turuan ng sinuman. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo matututo sa iba. Sa school, pwede ka pa rin matuto. Sa office place or sa working place, pwede ka pa rin matuto, pwede ka pa rin turuan. Pero ano po yung tinutukoy dito na katuruan na hindi na tayo kailangan pang turuan ng iba. Patungkol sa katotohanan ng kaligtasan, tama po ba? Napakadami mga tao na sinasabi nila, hindi, ito yung totoo. Ito yung paraan ng kaligtasan, ganito, ganyan. Pero kung titignan natin, hindi naman turo galing sa Espiritu Santo. Galing lang sa turo ng kanilang idea, galing lang sa turo ng kanilang karir. Pero hindi turo galing sa Espiritu Santo. Pagpatungkol sa Espiritu Santo or sa mga aral patungkol sa Espiritu Santo, yun yung pinapakinggan natin. Hindi na tayo kailangan turuan pa ng iba. Hindi. Yung kaligtasan, di ba? Yes, maganda yung dugo ni Jesus. Okay yun. Maganda paniwalaan. Pero syempre, kailangan mo pa rin magpakabait. Kailangan mo pa rin tumulong sa iba para talagang masigurado mo talaga yung kaligtasan mo. Pwede po ba yun? Kaligtasan plus gawa equals langit? Ganyan po yung ginagawa ng mga tao sa panahon natin ngayon.
Tinuturuan nila yung ibang tao na mag-focus lang sa pagpapakabait. Pero pagdating sa kaligtasan, sa pinakakaligtasan na ginawa ni Jesus, hindi nila masyadong binibigyang pansin. Nakatuon lang sila sa good deeds. Pero pagdating sa tungkol sa kaligtasan, pagpapakabait, pagpapakawang gawa, nandun lang sila. Kaya kailangan po natin maging mapagbantay sa ganong klase mga katuruan. Pero pagdating sa katotohanan, hindi tayo kailangan turuan pa ng iba kasi alam na natin kung ano yung totoo. Naintindihan po? Halimbawa, tayo naman, lahat tayo nakakita ng totoong pera. Nakita na rin kayo ng totoong pera? Nakakita na rin kayo ng peking pera? Paano pag sinabi sa inyo, yung peking pera, totoo to, tinan mo itsura. Alam mo na peke yun. Gagamitin mo o kukunin mo? Hindi. Pag kinuha mo yun, nabudol ka. Tama ba? Naloko ka. Bakit? Alam mo na kung ano yung itsura ng totoo. Tapos gagamitin mo yung mali, gagamitin mo yung peke. So hindi po siya tama. Tama po ba? Kung alam natin yung totoo, manatili tayo sa katotohanan. Kaya nga sabi dito, kung paano kayo tinuturuan ito, ay gayon kayo manatili sa Kanya. Dahil nga tinawag tayo sa katotohanan, nananatili tayo sa katotohanan. Naintindihan po. Ito po yung pakikisama kay Jesucristo kasi nga siya yung katotohanan. Naintindihan? Kaya sa pamamagitan po ng karunungan, malalaman natin yung mga kalooban ng Diyos na para sa atin. Tinuturuan niya sa pamamagitan tayo ng Holy Spirit dito po sa loob ng church para sa mga bagay na patungkol po sa Kanya. Kaya nga, yung bawat aral, bawat turo na nababasa natin, pinapakinggan natin sa Biblia, ito po isang way ng Diyos na may pakita yung pakikisama natin sa Kanya. Yung pananatili sa Kanya. Kaya nga, napakahirap para sa atin na maunawaan yung kalooban ng Diyos. Pero, binigyan tayo ng Holy Spirit para tayo maunawaan at binigyan tayo ng mga tagapagturo para sa atin para maunawaan natin yung Kanyang kalooban ng masigit pa. Tingnan po natin ito. John chapter 16. Basahin po natin John chapter 16 verse 14 hanggang 15. Chapter 16 verse 14 hanggang 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Luwalhatiin niya ako sapagkat Kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y pahayag niya. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinabi ko na Kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahayag. Si Jesucristo, nung nagsalita siya sa mga apostol, sa mga alagad, sinabi niya, kung ano yung mga bagay ng Ama, yun yung mga bagay na sa akin. Kaya sinabi ko na Kanyang tatanggapin ang sa akin. Ibig sabihin, yung pagkakaloob ni Jesucristo, tatanggapin din ng Diyos. At ngayon, sinasabi niya sa mga alagad. At sabi dito, at sa inyo'y ipahayag. Kaya yung kalooban ng Diyos, una, ipinahayag kay Jesucristo. Nung sinabi ng Diyos na siya yung gagawa ng paraan para sa kaligtasan ng tao, kaya nabuo si Jesucristo, nagkatawang tao yung Diyos, para to pa rin yung kaligtasan. Ngayon, si Jesus, nagawa niya na yung kaligtasan, bumalik siya sa Kanyang kaharian, tapos na yung Kanyang misyon. Ngayon, nandito naman yung Holy Spirit para ipahayag sa atin yung mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya sa pamamagitan po nito, ng ganitong klaseng proseso, nauunawaan natin, ano ba yung kalooban ng Diyos para sa akin? Ano ba yung nais niya para sa akin bilang Kanyang anak? Maunawaan po natin yun sa kalagitnaan ng fellowship. Ito po, yes, sa madaling salita, nagkisermon yung tagapagturo. Pero tayo po, in general, nagkakaroon ng fellowship kasama yung Diyos sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Yung fellowship, hindi po pwedeng tawaging fellowship kung isa lang po yung nagsasalita. Tama po ba? Yung fellowship, interaction. May sinasabi siya,
nakikinig ka. Kapag meron naman siyang sinasabi, nakikinig ka. Yun po yung fellowship. Naintindihan po? Ngayon, itong oras na ito, sinasabi sa atin ng Diyos o ipinapahayag sa atin ng Diyos yung kanyang salita. Ngayon, ano po yung response natin? Response natin sa ating puso na tumugon sa kanyang sinasabi o sumunod sa kanyang sinasabi. Sa pamamagitan po nito, magkakaroon ng maayos na fellowship. Naintindihan po? Kahit na yung Diyos, lagi tayong binibigyan ng words of God, lagi tayong tinutulungan makapagbasa, pero tayo naman, walang mind na sumunod. Yun ba yung fellowship? Hindi. Naintindihan po? Kaya nga, nakapaloob sa fellowship, una, ipinapahayag ng Diyos yung kanyang kalooban para sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Tayo naman, bilang mga nakarinig, tumutugon, sumusunod. Naintindihan po? Ngayon, paano naman tayo magpapahayag ng ating saloobin sa Diyos? Dito naman papasok po yung prayer. Yung prayer or panalangin, isa po rin form ng fellowship kasama yung Diyos. Naintindihan po? Kaya nga, as much as tayo nakakaroon ng prayer time or fellowship time kasama yung Diyos sa pamamagitan ng prayer, masigit na magiging malakas yung ating fellowship sa Kanya. Naintindihan po? Hindi pwedeng Diyos lang yung nagsasalita sa atin. Tayo kanyang mga anak. Nais siya na marinig kung ano yung sa loobin natin. Tama po ba? Kahit alam niya lahat, pero gusto niya na merong form ng communication sa pagitan natin ng kanyang anak. Kayo po, di ba mayroon po kayong mga kamag-anak, kapamilya, or kaya mga anak. Para maipakita niyo po yung pag-ibig sa isa't isa, nagkakaroon kayo ng fellowship, nagkakaroon kayo ng pag-uusap. Tama po ba? Naranasan ko po ito, na yung bahay na walang nag-uusap kahit nandun na yung mga tao. Ang bigat. Nandun kami lahat. Pero wala nag-uusap. Kasi may kanya-kanyang agenda, may kanya-kanyang ginagawa. Walang pag-uusap. Kahit nga yung kumain ng magkasama sa tanghalian o kaya gabihan, hindi na namin nagagawa. Kaya parang ang bigat. Yes, kasama ko sila pero wala kaming pag-uusap. Mabigat pa rin para sa akin. Sa inyo po, sa bahay. Sa tahanan po ninyo. Okay lang po ba na yung pamilya ninyo? Nandyan lang pero walang pag-uusap-usap. Hindi kayo pinapansin ng mga anak ninyo, hindi nyo rin sila pinapansin. Dahil may kanya-kanya kasi busy, ganyan. Hindi po. Isa po yun sa essence ng pamilya. Merong fellowship. Naintindihan po. Hindi pwedeng, hindi mahal naman kita eh. Okay na yun. Pero hindi man lang kayo mag-usap-usap, hindi man lang kayo magkaroon ng interaction sa isa't isa. Paano nyo mapapakita yung pag-ibig nyo sa isa't isa kung wala rin naman pag-uusap-usap? Kaya nga, sa atin, para maipakita natin yung pag-ibig natin sa Diyos at tayo na ipag-fellowship sa Kanya sa pamamagitan ng prayer. Kaya yung words of God, nagsasalita yung Diyos. At yung prayer, nagsasalita naman tayo sa Diyos. Yun po yung fellowship. Naintindihan po. Kaya napakahalaga para sa atin ang dalawang bagay po na ito. At sa pamamagitan din ng fellowship, yung puso natin, itinutuon sa mga bagay na nasa langit, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Tinutulungan tayo sa loob ng fellowship na isipin or alalahanin yung mga bagay na nasa itaas, hindi yung mga bagay na nasa lupa. Kung tayo, kasama natin yung mga taong tagalangit, yes, yung puso natin, yung isip natin, ay unti-unting madedevelop para sa mga bagay na espiritual. Tama po ba? Pero kapag kasama natin yung mga hindi ligtas, kasama natin yung mga hindi mananampalataya, ano po yung na-adapt natin? Yung mga bagay na nasa lupa. Tama po ba? Kaya kailangan natin maging maingat sa bagay po na ito. Yes, nandito tayo sa mundong ito, nabubuhay pa. Pero yung pakikisama natin dapat ay sa mga una, sa Diyos, at sa mga brothers and sisters. Kaya sa pamamagitan po ng dalawang bagay na ito, ay tutuan natin yung isip natin sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Kaya, kailangan po natin maging maingat sa pagtutuon ng ating puso sa kanyang salita at ganoon din sa panalangin. Kaya ngayon yung dalawang bagay na mahalaga, yung unang o pangunahin na will or gulong sa ating Christian life. Hindi pwedeng pangatlo na lang yung fellowship kasama yung mga brothers and sisters. May fellowship ka sa kasama ng brothers and sisters pero wala ka namang prayer or kaya words of God sa personal Christian life mo. Hindi rin mabuti. Ang mabubuo lang doon, pagkakaibigan. Hindi fellowship. Naintindihan po.
Kaya yung words of God, panalangin, ay top priority natin bilang isang Kristiyano dito sa loob ng church. Kaya nga sama-sama tayo nagpipray, sama-sama tayo nakikinig ng words of God. Tapos, naglalaan tayo ng time para naman sa fellowship kasama yung brothers and sisters. Tama po ba? Hindi pwedeng fellowship muna bago tayo mag-words of God. Tama po? Ang priority natin ay yung una, words of God at panalangin. Tingnan po natin ito. Awit 119. Awit 119, verse 36. Basahin po natin, 35 hanggang 36. Awit 119, verse 35 hanggang 36. Basahin 35 po at saka 36. Okay, nakita na po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Akayin mo ako sa landas ng mga utos mo, sapagkat aking kinaluluguran nito. Igiling mo ang aking puso sa iyong pangapatotoo at huwag sa pakinabang. So yun nga, sabi dito, akayin mo ko sa landas ng mga utos mo, sa words of God. Kaya nga, tinatawag tayo ng Diyos sa kalagitnaan ng fellowship para mapakinggan yung kanyang salita. Tinutulungan niya tayo, inaakay niya tayo para mapakinggan natin yung kanyang salita. At sabi dito, ikiling mo ang iyong puso sa iyong mga ikiling mo sa ang aking puso sa iyong mga patotoo at huwag sa pakinabang. So, para sa atin, napakahalaga ng fellowship. Kasama yung words of God at ganoon kasama yun din yung prayer time. Kaya, brothers and sisters, wag lang po sana tayo maglaan ng oras para sa pagbabasa lang. Hindi po lang doon natatapos yung fellowship natin kasama yung Diyos. Sa pamamagitan din po ng prayer, pwede natin maka-fellowship yung Diyos. Ayun. Ilang oras po yung inilalaan ninyo para sa pananalangin para sa Diyos? Ilang oras at tuwing kailan? Baka kaya nyo lang bilangin sa isang kamay, ha? Pagkagising, bago kumain, bago matulog, ano pa? Hindi pa ako nakaka-4, 3 pa lang to. Ano pa? So yes, isa yun sa fundamentals ng prayer para sa Diyos. Pero sa tuwing lang ba tayo ay gumigising? Sa tuwing lang ba tayo ay makakatanggap ng pagkain? At sa tuwing tayo ay matutulog lang, tsaka lang tayo makipag-fellowship sa Diyos? Kaya kailangan po natin, yes, paglaanan yung oras para sa panalangin. Kahit nga yung mga apostol, tinuruan ni Jesucristo ng time para sa pananalangin, ng paglalaan ng oras para sa panalangin. What more pa kaya tayo? Ayos ang Diyos na tulungan tayo sa ating Christian life. Kailangan niyang malaman kung ano yung sa loobin natin. Kahit na alam niya yung lahat ng bagay, pero hindi niya hinahayaan na hindi tayo makipag-usap sa Kanya. Kaya yung prayer time ay napakahalaga din. Isa rin po itong form ng fellowship kasama yung Diyos. Naintindihan po. Hindi naman din sinasabi sa Biblia na kapag nakapikit, tsaka ka lang makapag-pray. Meron po ba? Kapag nakapikit ka lang, tsaka ka lang magpipray? Kapag gumanong ka na, ibig sabihin, nagpipray ka? Kahit po bago kayo magtrabaho, kahit nasa kalagitnaan ng trabaho, kausapin niyo po yung Diyos, di ko to alam. Paano po ba to? Nahihirapan ako. Kausapin niyo po siya. Hindi po pwede yun? Pwede o hindi? Pwede, alam natin na pwede. Pero, ginagawa ba natin? Parang kumunti na yung sumagot. Kahit alam. Pero kung hindi naman ginagawa, useless. Naintindihan po. Kaya sa kahit anong mga sitwasyon. Kaya nga sabi sa Biblia, di ba? Manalangin kayong walang patid. Ibig sabihin ng walang patid, hindi humihinto. Tama po ba? Yung buhay natin ay isang way ng pakikipag-usap sa Diyos. Isang way para magsabi ng mga bagay patungkol sa Diyos.
mga kabalisaan, mga discomfort sa puso natin, yes, kailangan natin ipahayag sa Diyos. Kasi nga, isang form ito ng fellowship para sa atin. Kaya, sa pamamagitan ng prayer, sa pamamagitan ng words of God, ay mas nagiging band yung ating fellowship kasama yung Diyos at kasama yung brothers and sisters. Naintindihan po. Ngayon, pag-usapan naman natin yung fellowship sa pagitan ng brothers and sisters. Yes, meron tayong time na inilalaan para sa fellowship. Nag-share yung mga brothers and sisters. Tama po ba? Ngayon, ano ba yung ano ba yung dapat na maging attitude mo kapag nagbibigay ng testimony? Ano ba yung nilalaman ng testimony natin bilang isang Kristiyano? Yes, wala pong standard or format yung fellowship natin kapag nagsasalita tayo. Naintindihan po? Pero, ano ba dapat yung laman? Dapat maging malinaw rin ito sa atin. Yes, yung mga experiences natin kasama yung Diyos, experiences natin kasama yung tulong ng Holy Spirit para sa atin, yes, maganda po yun na ipahayag. Pero anong una-una po ba dapat natin ipahayag kapag tayo ay nagte-testimony? Ano po? Siyempre, pangalan mo. Pangalawa? Ano po? Ano po? Salvation date or salvation testimony. Tama po ba? Nasanay po ko na mapakinggan yung date ng mga brothers and sisters kapag nagte-testimony sila. Pero di ko alam kung nakakahiya ba sabihin or dinidisregard na yung bagay na yon kapag nagte-testimony ibang brothers and sisters. Mahalaga ba para sa inyo yung araw ng kaligtasan nyo? Mahalaga. So maganda ito na ipahayag din sa iba. Bakit? Pinapahayag mo sa brothers and sisters na ako, ligtas na ako. Naintindihan? Yes, kahit na date or kahit na anong okasyon, nung araw na yon, mahalaga. Pero ang punto natin dito, kung ikaw ba ay naligtas, yun yung pinakamagandang testimony. Naintindihan po. Tingnan natin ito. Awit 40, verse 9 hanggang 10. Basahin po natin. Awit 40, verse 9 hanggang 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung nakita na po, 3, 2, 1. Ako'y nagpapahayag ng masayang balita ng kaligtasan sa dakilang kapulungan. Narito, ang aking mga labi ay hindi ko pipigilan. O Panginoon, iyong nalalaman. Hindi ko ikukubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Ibinabalik ang katapatan at ang pagliligtas mo. Hindi ko inililihim ang iyong tapat na pag-ibig at ang iyong katapatan sa dakila. So ano po yung una? Sabi sa verse 9, ako'y nagpapahayag ng masayang balita ng kaligtasan. So yun po yung una. Naintindihan po. Pahayag mo. Naligtas po ako sa ganito, araw, ganito. Naunawaan ko po yung kaligtasan sa ganito, ganito. Naintindihan po. Pagkatapos nun, ano po yung sabi sa verse 10? Hindi ko ikukubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Ibinalita ko ang iyong katapatan at ang pagliligtas mo. Ngayon, after ng kaligtasan, anong ginawa sa iyo ng Diyos? Kung meron, huwag mo ikubli, ipahayag mo. Testimony. Naintindihan po. Yung iba, yes, sanay na sanay sila sa testimony, salvation testimony. Okay naman yung walang problema. Pero pagkatapos nun, ano yung testimony mo? Na-experience mo ba yung katapatan ng Diyos, yung pagliligtas sa iyo ng Diyos, araw-araw sa Christian life mo, at yung katapatan at pag-ibig ng Diyos sa iyo after ng kaligtasan mo? Isa rin po ito sa dapat na maging laman ng ating testimony. Salvation testimony.
Dapat maging malinaw. Hindi lang para ipahayag or sabihin na, kabisado ni brother, kabisado ni sister, yung salvation date niya, yung salvation testimony niya, kabisado niya. Hindi lang po yun. Pagkatapos ng kaligtasan, ano na? Naintindihan po. Kaya palaging i-check na kung ako ay magte-testimony o kung gusto kong mag-share ng testimony, check mo yung sarili mo. Ano bang ginawa ng Diyos sa akin ngayong linggo? Noong nakaraan, meron akong kahirapan. Hindi ko malampasan, pero nag-pray ako. Tinulungan ako ng Diyos. At binigyan niya ako ng kalakasan para makapagpatuloy pa sa Christian life ko kasi nakalampasan ko yung problema na yun. Yun, isang testimony. Naintindihan po. Kaya, para sa atin, yun. Una, yung masayang balita ng kaligtasan. Pangalawa, yung pagbabalita ng katapatan at pagliligtas sa atin ng Diyos para naman sa Christian life natin. Naintindihan po. Kaya nga, bigyan ko po kayo ng tip. Kung sakaling hindi po kayo sanay na mag-testimony or kung hindi pa kayo sanay na mag-share, sulat nyo. Tapos basahin nyo sa harapan ng brothers and sisters. Pwede po yun. Wala pong problema. Bakit? Kasi pinapractice mo yung sarili mo. Pagpapractice po ito, para kapag kaya mo na, kahit na hindi mo na isulat, o kaya key points na lang, may isi-share mo. Naintindihan po. Kasi minsan, may mga brothers and sisters, hindi naman dito. Okay? Meron po mga brothers and sisters, okay, nagsimula sa salvation testimony. Tapos labo-labo na. Tapos minsan, nagbabanggit na ng ibang tao, kasi si ganito, kasi si ganyan. Maganda po ba ang testimony yun kapag ganon? Minsan napapatanong ako kapag napapakinggan ko, anong tulong ng Diyos dun? Kaya ang binanggit lang niya, yung problema niya sa kapitbahay, yung problema sa ibang brothers and sisters, yung hindi niya magagandang experience, tapos wala yung biyaya ng Diyos. Sa tapos na lang, salamat po, prayer request. Kailangan maging mindful din po tayo sa pag-share ng ating testimony. Una, salvation testimony, kailangan na meron tayong malinaw na testimony para dito. Hindi yun nakopya lang, hindi yun nagaya lang, kundi yung personal mong testimony sa kaligtasan mo. Pangalawa, yung pagliligtas sa iyo ng Diyos araw-araw or pag-guide sa iyo ng Diyos araw-araw sa iyong Christian life. Check po palagi, ano ba yung tinulong ng Diyos para sa akin? Naintindihan po. Para tayo magkaroon ng maluwalhating fellowship o maluwalhating gathering is palagi nating isaayos, magkaroon ng maayos na points or fundamentals para sa pagtetestimony. Naintindihan po. Para tayo magkaroon ng biyaya para sa iba. Sabi nga sa Colossus, di ba? Yung biyaya ay yung ating pananalita ay dapat palaging may biyaya. Ano kung yung testimony puro na lang hindi maganda? Tapos hindi maganda, tapos nagbabanggit pa ng ibang tao. Para sa'yo, na nakarinig nun, anong biyaya na makukuha mo? Wala rin. Narinig mo lang kung ano yung sinabi niya. Naintindihan po. Kaya sa tuwing tayo nagtitestimony, dapat, una, yung pagliligtas, or yung katapatan ng Diyos at pagliligtas sa atin, dapat may pahayag natin ito. Sabi nga dito, hindi ko ililihim ang iyong tapat na pag-ibig at ang iyong katapatan. Hindi niya ililihim. Gusto niya sabihin. Isa rin po ito sa personal na experience ko na talaga nakakahiya naman magsalita. Nakakahiya po magsabi na experiences mo sa ibang tao kasi nga baka husgahan ka nila. Baka sabihin nila, ay, ganyan pala yung brother na yan. Ganyan-ganyan. Pero bilang isang brother or bilang isang sister, kung ikaw nakarinig ng kahinaan ng ibang brothers or sister, huwag mo ilalagay sa kahatulan o huwag mong i-judge yung tao na yun. Naintindihan po. Sabi nga sa Biblia, huwag kayong hahatol kung ayaw nyo ring hatulan. Tama po ba? Kaya kung merong mga hindi magagandang experiences, yung mga brothers or sisters, pakinggan nyo sila at magkaroon ng simpatya sa kanila para ipag-pray sila, tulungan sila o encourage sila. Hindi pagsisimula ng mga
chismisan o kung ano man mga hindi magagandang usapan. Naintindihan po. Nandito tayo bilang magkakapatid kay Kristo. Hindi po magkakapit-bahay lang. Hindi magkakalapit lang or magkakachismisan lang. Hindi po. Tayo po yung mga brothers and sisters. Meron pong kaluwalhatian sa loob ng fellowship. Kaya, maging mindful palagi sa sasabihin natin. At maging mindful din sa paikinig sa brothers and sisters. Naintindihan po. Naintindihan? Tingnan po natin ito. Awit 71, verse 15 hanggang 19. Awit 71. Verse 15 hanggang 19. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang bibig ko'y magsasabi ng iyong katwiran, ng iyong mga kaligtasan buong araw, sapagkat ang kanilang bilang ay di aabot ng aking kaalaman. Ako'y darating na may mga makapangyarihang gawa ng Panginoong Diyos. Aking pupurihin ang iyong katwiran, ang iyo lamang. O Diyos, iyong tinuturuan ako mula sa aking pagkabata at ipinahayag ko pa ang iyong kagilagilalas na mga gawa. Kaya't maging sa pagtanda at pagkakaroon ng mga uban, O Diyos, huwag mo akong pabayaan hanggang sa aking maipahayag ang iyong kalakasan sa lahat ng darating na salinlahi, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa na darating. Verse 19 po. At ang iyong katwiran, O Diyos, ay umaabot sa mataas na kalangitan. Ikaw na gumawa ng dakilang mga bagay, O Diyos, sino ka? So meron po mga keywords po dito na kailangan maging mindful po tayo sa pagbibigay ng ating testimony. Sabi nga dito, ang bibig ko'y magsasabi ng iyong katwiran. Ibig sabihin, kung may katwiran yung Diyos, o may, halimbawa, nakagawa tayo ng kasalanan or bumagsak tayo sa kasalanan, tapos dinisiplina. Isa rin po yun sa way para makatulong sa atin para may pag-pray din ng ibang brothers and sisters. Hindi para i-chismis yung pagkakamali natin, kundi para maging mindful na ipag-pray din tayo, ipag-pray ng mga brothers and sisters yung kalagayan natin. Dahil nga, kapag nakita natin or merong testimony na yung kalagayan ng brothers and sisters, yun, mas magkakaroon tayo ng mas malawak na pangunawa para sa kanila. Sabi dito, O Diyos, sa verse 17, O Diyos, iyong tinuruan ako mula sa aking pagkabata at ipahayag ko pa ang iyong kagilagilalas na mga gawa. So yun nga, yung katwiran ng Diyos, ipinapahayag. At yung mga kagilagilalas na mga gawa rin ng Diyos, isa rin po yun sa magandang testimony. Naintindihan po. Kaya, para mas maging mabiyaya yung testimony natin sa bawat isa, kailangan rin po natin itong isipin. Sabi sa verse 18, kaya't maging sa pagtanda at sa pagkakaroon ng mga uban, O Diyos, huwag mo akong pabayaan, hanggang sa aking mapahayag ang iyong kalakasan sa lahat ng darating na sanilahi, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa na darating. Sabi dito, hanggang ang aking maipahayag ang iyong kalakasan sa lahat ng darating na salinlahi. So yun, yung kalakasan ng Diyos ay binigay sa iyo para mapagtagumpayin mo yung tukso, problema, mga pagsubok. Isa rin po magandang testimony para sa atin. Naintindihan po. At sa uli, sabi dito, ikaw na gumawa ng dakilang mga bagay, O Diyos, sino yung gaya mo? So, meron tanong dito, sinong kagaya ng Diyos? Meron pa ba na makakatulong sa atin ng ganun? Wala na. Kaya sa pamamagitan ng pag-recognize na Diyos yung gumawa sa lahat ng bagay, isa rin po yung way ng pagpapasalamat para sa atin. Na Diyos, walang ibang gaya mo. Walang ibang makakatulong sa akin kundi ikaw lang. Kaya isa po ito sa pagre-recognize para sa atin, o pagre-recognize kapag nagbibigay tayo ng testimony sa ibang brothers and sisters. Naintindihan po.
At ngayon, ano naman yung attitude bilang tagapakinig sa testimony? Kanina, napag-usapan natin, ano yung attitude kapag ikaw yung nagte-testimony? Ngayon, ano naman yung attitude kapag ikaw yung nakakarinig ng testimony? Una, makinig ka. Minsan, may mga brothers and sisters po na ganito, na nakikita ko. Hindi lang po dito, kahit rin po sa ibang church. May nagsasalita, tapos meron kang ibang ginagawa, tapos iba yung kausap mo. Ano pong pwedeng maramdaman ng brother or sister na yun na nag-testimony na hindi pinapakinggan yung sinasabi niya? Ano po? Okay, ilagay mo yung sarili mo. Nagte-testimony ka, tapos wala na ikinig sa'yo. Ano po magiging mind natin? Ano magiging puso natin? Ano po? Ba't pa ako magsasalita? Wala namang nakikinig. Tama ba? Ngayon, ano po yung attitude natin bilang tagapakinig sa testimony? Unang-una, makinig ka. Ito isang sign ng respeto para sa kanya. Kasi nagsasalita siya ng puso niya, ng kalagayan niya, ibinubuhos niya, minsan umiiyak pa. Pero nakikita mo yung brothers and sisters, nagkichismisan, nagkukwentuhan, tapos nagtatawanan pa. Ano po magiging mind na nagte-testimony? Masasaktan siya. Matitisod siya. Maaaring yun pa yung maging dahilan. Kaya lalo siyang nahihiya na mag-testimony. Kaya maging mindful din po. Yes, kahit sabihin na natin, ay, napakinggan ko na yung testimony na yan. Parang last week, ganyan din yung sinasabi niya eh. Okay lang yun, pakinggan mo pa rin siya. Naintindihan po. Wala pong problema kung yun pa rin yung testimony niya. Malay natin, baka yun pa rin yung pagsubok na nasa kanya. Hindi pa rin niya nalalampasan. O di, dapat natin masipag-pray. Naintindihan po. Yung iba, hindi lang nagtichismisan. Mas worse, nagsiselfone pa. May nagtitestimony, tapos panay cellphone. Kung sino-sino yung mga ka-chat. Ano pong attitude po yung kapag ganon? Hindi po maganda. Tama po ba? Kaya, maging mindful po kapag mayroong testimony. Hindi po ito para lang sa Santa Rosa Church. Para po ito sa lahat. Tama po ba? Ganon din, kapag mayroon kayong testimony sa ibang brothers and sisters, o kaya nakipag-fellowship kayo sa ibang brothers and sisters, maging mindful bilang listener para sa kanila. Naintindihan po. Ito po isang magandang attitude bilang isang Kristiyano na kapag mayroong testimony, papakinggan natin siya. Naintindihan po. At the same time, kung napakinggan natin, halimbawa, may kasalanan na ginawa yung brother or sister, at sinabi niya sa testimony, pinre-request niya. Kung ikaw na nakapakinig, ano yung dapat na maging attitude mo kapag napakinggan mo yung ganong bagay? Halimbawa, yung minsan sensitive yung bagay na sinishare ng brothers and sisters. Ano po yung dapat na maging attitude natin kapag napapakinggan natin yon? Sabihin sa iba o sabihin sa Diyos? Ano po? Uy, alam mo ba? Napakinggan ko yung testimony ni brother, ganun pala siya. Si sister, kaya pala lagi siyang wala kasi ganito. Ano pong mangyayari kapag ganun? Magkakaroon po ng chismisan. Naintindihan po. Yes, mapakinggan man natin yung kahinaan ng iba, yung downfall ng iba, okay lang yun. I-receive natin. Then, ipag-pray natin sila na mas masigit pa. Huwag na huwag babanggitin sa iba. Naintindihan po. Nyari, cell group 1, may testimony na sensitive. Malalaman pa ng cell group 2. Malalaman pa ng cell group 3. Malalaman pa ng ibang church. Kapag ganun po, kapag nakita nila yung brother na yun or sister na yun, ano po yung papasok sa isip nila? Yung brother na yun. Magkakaroon na agad sila ng maling kaisipan para dun sa brother na yun. Tama ba? Nauusgahan na sila na para bang yun na yung brother na yun. Kaya para maiwasan po yun, kapag napakinggan yung testimony, ipag-pray sa Diyos. Naintindihan po. Para maging maluwalhati yung fellowship natin, para matulungan natin yung brothers and sisters, maging mindful po bilang listener. Naintindihan po. Hindi lang tagapagsalita. Unang-una dapat, kung ikaw yung nakakarinig, pakinggan mo, ipag-pray mo, at huwag mong babanggitin sa iba. Naintindihan po.
Hayaan mo na yung brother na yun or yung sister na yun yung humingi ng prayer request sa iba. Huwag ikaw yung, ay, meron pong prayer request si brother, meron prayer request si sister, pag-pray po natin siya. Hayaan mo yung brother or yung sister yung magsabi nun para sa iba. Kung gusto niya i-share, okay lang yun. Pero para sa iyo, kung ikaw yung sinabihan, maging mindful ka. Naintindihan po. Lalo na sa loob ng church. Kasi, bawat isa nga sa atin, merong kahinaan. Bawat isa sa atin, merong mga struggle sa Christian life natin. Meron pang maliliit na kasalanan. Pero, kailangan maging mindful po tayo kapag napapakinggan natin po yung mga minsan sensitive na mga testimony ng brothers and sisters. Naintindihan po. Tandaan natin, sila nagkakamali. Tayo, mas maraming pagkakamali. Tama po ba? Kaya palagi maging mindful sa ating mga sinasabi or isa pa, minsan yung testimony, siyempre dapat tungkol sa Diyos, dapat tungkol din sa iyo, at huwag na yung tungkol sa iba. Kaya ko pong sinasabi ito para hindi po magkaroon ng maling kaisipan para tayo sa ibang brothers and sisters, o kaya sa ibang church. Naintindihan po. Kung ano yung testimony mo, kung paano ka tinulungan ng Diyos, share mo. Kung paano ka ginaid ng Diyos, kung paano ka tinulungan na ma-overcome yung mga pagsubok, share mo. Naintindihan po. Kaya, yung attitude sa loob ng fellowship ay mahalaga. Bilang tagapag-share at bilang taga-pakinig. Naintindihan po. Naintindihan. Kaya, para sa atin, para maging maluwalhati, yung fellowship natin, yung attitude bilang tagapagsalita, tagapagbigay testimony, at ganoon yung listener, ay mahalaga. Ngayon, para saan? Tingnan natin ito. Efeso chapter 4, verse 16. Efeso chapter 4, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa Kanya, ang buong katawan ay nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ayon sa gawa ng sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili. So sabi dito, na sa Kanya, ang buong katawan na nakalapat na mabuti na nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid. So, ito po'y kumakatawan sa brothers and sisters. Ayon sa gawa ng sukat ng bawat bahagi, ay nagpapalaki sa buong katawan. So, yun nga. Bawat brothers and sisters, merong kanya-kanyang guidance yung Diyos. Merong guidance yung Diyos para sa akin bilang minister. Merong guidance yung Diyos para sa mga leaders. Merong guidance yung Diyos para sa mga brothers and sisters. Naintindihan po. At sa pamamagitan ng guidance na yon, pinapatibay tayo bilang isang maluwalhating katawan. Pinapalakas, pinapatibay. Naintindihan po. At para doon, tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Naintindihan po. Kaya lahat tayo tinutulungan ng Diyos para maging matibay. At sa pamamagitan ng fellowship, napapatibay natin yung ibang brothers and sisters sa pamamagitan ng encouragement, sa pamamagitan ng prayer para sa kanila. Naintindihan po. Kaya, napaganda ng fellowship para sa atin at para ito maging maluwalhati, palaging tatandaan yung attitude bilang tagapagsalita or tagapagbigay ng testimony at din bilang isang listener. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan ng pananatili sa church, matututunan natin kung ano ba yung kahulugan ng fellowship para sa atin. Yung kahulugan, ito ay isama sa Diyos. At nais ng Diyos bilang kanyang anak at siya yung ating ama, magkaroon ng malapit na ugnayan. Pinapahayag niya yung kanyang kalooban sa atin sa pamamagitan ng words of God. At tayo naman bilang anak niya, nagpapahayag sa kanya ng ating mga kalagayan. Yun po yung fellowship. At sa loob ng fellowship, yung ating puso ay nagagawa rin itoon sa mga bagay na nasa itaas, hindi po sa mga bagay dito sa lupa. Tinutulungan tayo ng mga brothers and sisters na maging mind or magkaroon ng mind para sa mga bagay na spiritual, hindi lang sa mga bagay dito sa lupa. At sa pamamagitan ng fellowship, magagawa rin natin i-exercise yung pag-ibig na unconditional. Naintindihan po. At mahalaga, yung attitude na nagte-testimony at yung nakakarinig na testimony.
Ito po yung isang bahagi ng fellowship para sa atin. Naintindihan po. Kaya magkakaroon po nito kapag nagkaroon po ng maayos na fellowship na maluwalhati sa harapan ng Diyos, ito po yung magiging resulta para sa lahat. Colossians chapter 3, Colossians chapter 3, verse 15. Basahin po natin. Colossians chapter 3, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan. At kayo'y maging... Ano po yung magiging resulta kapag yung fellowship natin naging maayos sa Diyos, sa pagitan ng brothers and sisters, nagiging kapagpasalamat. Kaya, napaka-blessed para sa atin na makibahagi sa fellowship, makasama sa fellowship. At isa pa, kung sakali man na nahihiya po kayo sa fellowship o kaya nahihiya kayo na mag-testimony, okay lang po, wala pong problema. Yung fellowship po natin, galing sa kusang loob na pagpapatotoo. Kung gusto mo mag-share, taas ka ng kamay. Kung ayaw, walang problema. Basta nandun ka. Naintindihan po. Na mamaya, ang pagtuturo sa iyo ng Diyos ay maging good listener muna. Hindi maging good speaker muna. Naintindihan? Yung mga bata nga ano po yung una nilang dinedevelop? Na unang nade-develop sa kanila? Yung makikinig. Tama po ba? Nagsasalita yung magulang, anak, ako si mami, ako si daddy. Naririnig nila, di ba? Tapos anong sunod? Yung mag-i-speak. Pagsasalita, naintindihan po. Kaya, magiging mabiyaya yung ating fellowship kung mailalagay din po natin sa puso kung ano ba yung essence ng fellowship para sa atin. Kaya, pagkatapos po ng fellowship natin, ng fellowship sa Words of God, kaya maging maluwalhati rin yung fellowship nyo sa pagitan ng brothers and sisters. Okay po? So, isa pa po, after po ng closing prayer, meron po kong special announcement. Okay? So, pray po muna tayo bago tayo mag-proceed sa iba pa nating announcement. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. At salamat din po sa pagtawag sa amin dito po sa malawalahating iglesia upang kami ay magkaroon ng higit pang fellowship kasama kayo at ganoon din kasama yung brothers and sisters. Aming Ama, na pag-aralan po namin yung kaunting bahagi ng fellowship patungkol po sa Biblia at humingi po kami ng masigit pang karunungan at kaalaman para magawa rin po namin itong mas higit na maunawaan ang fellowship dito po sa kalagitnaan ng church. Muli aming Ama, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Maraming salamat po. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.